umagang ito, kami po ay nagkatipon upang ikaw ay magaling sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling po namin, Panginoon, na yung banal ng Espiritu ay magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga mapapakinggan namin na yung mga salita. At ito nga po ay aming may sapamuhan. Salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong topic ngayon ay hindi tungkol po sa evangelism. Yeah. At isa sa mga nagbibigay ako ng isang sample, alam niyo po, malapit na pong matapos yung isang taon. Dipo. At sa loob ng isang taon, sa church ko, sa ating church, si Brother Hermie, si Brother Ernesto, nung nakaraan pang taon, diba? Matagal na. Ang kaluluwa ko na napasok sa ating church ay si Brother Hermie, yung kanyang asawa, at yung dinala dito ni Sister Eddie. Kung ating bibilangin, Brother Hermie, yung asawa niya, yung dalawa, Rani pala. Hermie. Sorry, Brother Rani. Brother Rani, yung kanyang asawa, yung dalawa rito na sinasama ni Sister Eddie. So, sa loob ng isang taon, apat pa lang na kaluluwa ang na ating naiimbita sa atin. Tama po ba? Tama. Ayan. Tama. Masangan. Tama. Okay. Wala naman. Nawala. Tama po ba? Apat pa lang. Ano po? Apat. Paano ba ang nangyayari? Tayong mga mananapa. Ito lang naman po ay binigay ko sa loob ng apat. Parang bang ang nangyayari na ang bawat mananampalataya ay parang wala ng interest sa kapwa tao, sa kapwa natin. Parang wala na. Kasi parang ang nangyayari, tayo-tayo na. Yun po yung evangelism kasi. Hindi ko lang po nakuha ang talagang meaning ng evangelism. Pero ang meaning ng evangelism ay isang tao na parang nanghihikayat. Evangelism. Isang tao na nanghihikayat. Sa nadalhin yung tao na yun sa pahakanan ng ating Panginoon. Yun po kasi ang evangelism. Kaya, ang nangyayari sa church natin, parang wala na kahit internet. Okay na ako'y magsimba na lang. Parang ganun ang nangyayari. Kaya nga, ang dapat mangyari sa atin, dapat natin purihin yung ating mga sarili. Kasi, bawat isa sa atin, kaya tayo napunta rito, ay dahil mayroong isang tao tumawag sa atin upang dalhin tayo sa pahanan ng ating Panginoon. Tama po ba? Hindi naman, kasi noong naalala ko unang taong ko dito, ang una namin pinuntahan talaga na isang kaluluwa ay si Sister Malu. Si Sister Malu, meron pa po siyang opisina noon. Kasama ko si Sister Eddie. Sabi ni, hindi ko siya kilala.
Sister Edith, teka may pupuntahan tayo, Pastor. Pupuntahan tayo. Basta dyan lang sa parking ako. So, pinuntahan namin si Sister Malu. Meron ka pa nung table nun, Sister Malu, naalala ko. May table sila. May sarili siyang table. Kasi sabi ni Sister Edith, dati ang dito, mga ano yan. So, yun yung nangyari. Pagkatapos, si Sister Lena naman, naalala ko yung nanay ni Sister Madel. So, halika may pupuntahan tayo, sabi niya. Saan tayo? Doon sa bundok. Doon, kasi bundok yung Valley Road na yan, yung dulo ng bundok. Yan, nagpupunta rin kami. So, ang ibig ko kong sabihin, lahat ng tayo ay hindi napapunta dito nang walang nagyaya. Hindi po ba? Walang nagyaya. Lahat tayo, kaya napunta tayo sa church na meron nagyayang isang tao sa atin. Kaya nga, dapat natin suriin yung ating sarili. Kung paano tayo napunta rito, dapat yun din yung gawin natin. Para church na tumapunta. Ganun lang po kasimple ang evangelism. Ang nangyayari po kasi, okay lang. Una-una kasi tama yung narinig ko yung testimony ni Sister Inky. Sabi niya, so next time siguro tatlo na kami makakakita. Napakaganda yun. Siguro si Brother Lani, kasama niya na rin yung kanyang anak. Di ba? Si Sister Madel, kasama niya na yung kanyang asawa po. Dati, wala. So, tayo po, doon na lang po sa loob ng ating pamilya, alam niyo po ba, na pag nahikayan natin yung mga ibang pamilya natin, mapupunta po itong church natin. Kasi, ang isa na hindi natin alam, yung mga tao na yan na hindi nakakakilala sa Diyos, yan ang mahal na okay. Puntahan po natin yung John 3:16. Dahil kung simulan ang ating birth scripture, sapagkat ito ay nagpapalala sa atin kung sino ang mahal ng Diyos. God Passion. Kung sino yung mahal ng Diyos. God Passion about this love ay kanilang ipinahayag sa atin sa pamamagitan ni Jesus in John 3:16. Yan. Sabi niya, ito yung value ng Lord eh. For God so loved the world that He gave only one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. In 17, ang sabi niya pa dyan, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Alam niyo po kung ano yung binabanggit niya? Ano yung mahal ng Panginoon? 16, lagay mo. Ano yung mahal ng Panginoon? Sabi niya, ano yung minahal ng Panginoon? The world, di ba? Yung sanlibutan. Ano yung sanlibutan na yun? Mga tao, ito po ang sanlibutan, mga tao na kung saan ay nasilo o natrap sa ilalim ng pamamahala ng isang kaharian ng kaliliman. Yun yung mga sanlibutan. Kaya pag sinabi natin, sanlibutan, di ba?
hindi naman talaga itong mundo eh. Kundi yung mga tao na nasilo ng kadiliman, kaharian ng kadiliman. Yung mga taong malayo sa ating Panginoon Jesucristo, yun ang mahal na mahal ng Diyos. Kaya kung meron ka sa isang pamilya mo, na hindi man lang ang hirap mong punin sa church natin, hindi mo ba alam, iyan ang mahal ng mahal ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mapapunta sa dito. At tayo yung dapat na magamit. Tayo yung ginagamit ng Diyos. Hindi naman pwede talaga ang Panginoong Jesucristo ang gagawin mo na. Tayo na. Mamaya mapag-aaralan natin yan para naman ma-convict kayo. Magkakaroon po tayo ng conviction ngayon. Kaya nga, bakit mahal niya ang mga ito? Ito po yung ating tutuklasin. Bakit sila ang mahal niya? Kasi ang alam natin, tayo yung nasa loob ng church, ang mahal ng Diyos. Oo, mahal tayo ng Diyos. Pero mas mahal ng Diyos yung mga nasa sanlibutan. Kaya nga sinabi niya eh, for God to love the world, that He gave His only one and only begotten Son. Sa 17, tingnan mo. Sabi niya sa 17, for God did not send His Son into the world. Diba? Hindi niya pinadala ang kanyang anak sa taliban para ang sanlibutan ay but, to save. Para sila iligtas. Hindi po ba? Natuwan niyo na po yun. Kaya kung ang pag-iisip nyo, sapat na yung linggo-linggong nag-filter po kayo dito, hindi po yun talaga ang layunin. Dinala ka ng Diyos dito sa church na to para yung pamilya mo ay madala mo rin dito. Yun po yung talagang layunin ng Diyos kung bakit kanya iniligtas. Kung bakit ikaw muna ang kanyang iniligtas. Para sa susunod, pag sinuri mo na yung naligtasan mo, susunod ko naman dadalhin yung pamilya. At pag buong pamilya na kayo, talagang ko ba na yung masaya ng karoon. Dahil yung buong pamilya mo, manghihikayat din. Hindi po ba nagkakamuha tayo? Hindi po tayo. Talagang pinahandi tayo ng Diyos. Kasi nung tayo ay nasa kadiliman pa, isa ka din sa tinuturo ng Diyos dapat itong Sister Malen. Kasi ang napunta sa kanila si Sister Lina. Dapat itong si Sister Lina ay mapunta sa Diyos. Sapagkat itong si Sister Lina siya ang maghihikayat sa kanyang pamilya para rin. Sister Luisa, kaya pinanong ko kanina Sister Luisa. Alam niyo po ba, Sister Luisa yung nanay ni Sister Meron ako po kasi nung mahilig akong nagle-lettering. Ang inilagay ko po dyan sa padam na yan, Lord Jesus Christ, Christian Christ. Naparaan lang si Sister Luisa. Lord Jesus Christ, Christian Christ. Iba talaga na Lord na yun. Master. So yun. Anong nangyari? Nadala niya rin dito yung mga anak niya, yung mga pamangkin niya. So ganun po. Sister Earth, Sister Earth, si Brother. Alam niyo po ba, kayo ang gagamitin ng Diyos para yung mga kaluluwa ay may parating.
Okay. Dito po sa ating pag-aaral, kung bakit ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi po nabanggit sa Biblia na mahal ang Diyos ang mga anghel. Wala ka pong mababasa na sabi ng Diyos, mahal ko ang mga anghel. Hindi po. Hindi rin sinabi ng Diyos na mahal niya yung mga halaman. Diba? Wala po siyang sinabi ng gano'n. But God is specifically and constantly saying, I love men. Mahal ko ang tao. Tuwiran niya kung sinasabi na mahal ko ang tao. Kung kaya naman, kung bakit itinagkaloob niya ang kanyang sarili sa tao. Pinagkaloob niya po. Ito. Ang tanong, why God loved men so much? Why is God focused on human needs? Bakit ang Diyos, eto po ilagay po natin, bakit sa tao lang pinopokus ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Bakit tayo lang? Ba't sa mga halaman hindi? Ba't sa galaxy hindi? Yung mga neighbor hindi? Bakit tayo lang? Sa inyo kong isipan, bakit tayo lang? Diba? Pero bago po dyan, bago tayo dumakot sa pagmamahal ng Diyos, pansinin po natin, habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, pansinin mo po, habang pinag-aaralan natin itong salita ng Diyos, kung nakikinig sa kanyang turo, pansinin mo, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ay lalo kang napakalapit siya. Di ba? Eh, paano ka napalapit sa Diyos? Napalapit ka sa Diyos dahil sa pag-aaral ng kanyang salita. Kung wala kang napapakinggan ng mga salita ng Diyos, never nang mapag-aaralan mo ibigin ang Diyos. Habang nag-aaral ka. Kaya po, meron itong lugar na Diyos para dito po tayo mag-train. Dini-train po tayo dito. Para yung ating pag-train sa mga salita ng Diyos, lalo po tayo napapalapit sa ating Panginoon. Kasi kung wala yan, kaya na kung minsan sa ating na lang pag-aawitan, gano'n na lang yung ating papaluha kamatayin sa ating mga panalangin. Pagmamahal ng Diyos, habang nananalangin ka, tumutuloy yung luwa mo. Pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, meron tayong dakilang pag-ibig. Okay. Then, if you begin to love people and care about it, it's a sign that you are close to God. Ngayon, ito po. Kung nag-care ka na sa mga kapwa mo, sa iyong pamilya, di ba? Kung ba naisip yun? Itong aking asawa, hindi ko na isasama sa siya. Diba? Para bang gusto mong dalhin yung asawa mo na dumalurin sa church? Diba? Yung pagkikaya mo sa asawa mo, hindi mo napapansin na nagiging malapit ka na sa Diyos. You are getting closer to God. Kasi meron sinasabi ang Diyos na mamaya pag-aaralan na nasikayatin mo ang mga nasa salita. Okay? Sabi nga dito, if one of your family members is not yet come to Christ,
And you know it by way of your relationship to Christ. Meron na siya kasi that He gave His love and life for you when He saw kung siya ay nawawala at nawin mo yung Christ at nawin mo yung isang kaluluwa for Christ, that is love. A love that came from God. Diba? Yun na yung pagmamahal. Pagmamahal na yun na ang galing na. Kaya pag meron kang isang nailapit sa Diyos, yun ay isa ng tanda na malapit ka na talaga sa Diyos o nasa loob ka na ng karuan. Okay? Kung iyong gagawin ang nais ng Diyos, God will give you what you desire. You need to do it. So kung gano'n ang iyong magiging passion na, pagkakaloob na ng Diyos ang mga pangangailangan mo habang nag-ministero ka doon. Pagkakaloob din na yun. Kasi yun ang gusto na yun. Pagkakaloob na. So, why? Okay, ilagay po natin yung unahan. Why God meet your need? Yeah. Number one. Bakit ipagkakalob ng Diyos yung mga pangangailangan mo pag ikaw ay umihimok ng isang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon? Unang-una, God divine cause is to reconcile men. Nais ng Diyos na tayo'y manumbalik. Pag sinabing manumbalik, bakit? Kasi may dati kang kalagayan. Pinapanumbalik. Parang ganito yan. May una kang kalagayan. Nasira mo yung kalagayan na yun. Kaya ano ang gusto na ng Diyos? Kailangan ka niyang manumbalik doon sa una. Okay? Nakuha niyo, God divine force is to reconcile man back. Number two, He wanted and is still to reconcile man back to purpose in God. Nandiyan po ba? He wanted and still reconcile man back to His purpose in God. Okay. Ang layunan ng Diyos, kung bakit tayo nilalang, ang pamahalaan ang sanlibutan. Nais niya na yung ating pamamahala ay manumbalik sa atin. Hindi ay ang kaharian ng kadiliman ang maghari. Kasi ang world kasi, ibig sabihin ng world, they are trapped from the kingdom of darkness. Kaya ang sinasabi ng Diyos, nais niyang manumbalik ulit tayo sa ating Panginoon Diyos. Ang pamahalaan, ang sanlibutan ayon sa kanyang panukala. Number 3, to reconcile men back to their true potential. Alam niyo po ito po yung isa na dapat na ginagawa. Ano yung mga potential natin? Hindi po yung maghangasip ng kadiliman. Hindi po yung magnakaw. Hindi po yung sinungaling. Hindi po yung maging puser. Kundi, ang gusto ng Diyos, to reconcile men back to their true potential. Ngayon, yung potential natin, kahit ng mga tao, yun lang na, napakasimple lang eh. Tapos gumawa ng mabuti. Sincere man. Yan lang po mga simpleng mga sinasabi ng ating Panginoon. Sincere mind, righteousness. Be righteous. Dalawa lang po ang sinasabi ng Diyos. Ang ng ating Panginoon. Pag naunawaan niyo,
ibig ko sabihin, mapapayapa na ang iyong kalagayan. Repent. Ano ba yung repent? Change your mind, change your attitude, yung pag-iisip. Dati yung gawa mo sa sanlibutan. Ganun po yun. To their true potential, the capacity to become labor born. Kung pa yung kapanganan. Katulad dito sample. Ikaw mananampalataya, i-compare mo yung sarili sa isang pamilya mo, yung kapamilya mo na, mananampalataya ka, compare yourself. Sa pamilya mo, sa loob ng pamilya mo, na may isang di mananampalataya, compare mo yung sarili mo sa kanya. Anong ginagawa nung isang di mananampalataya sa isang mananampalataya? Kayo, di ba? Dahil ikaw ay nakipalit sa Diyos, ang ginagawa mo, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung isang di mananampalataya, dahil siya ay di mananampalataya, ang ginagawa niya, ayon sa kanyang kalooban. Ano yun? Hindi niya na sinisiro, ay mali ko. Wala siyang mali. Kaya nga dito, sabi dito, to recognize men back to their true potential. Diba? Okay. So number 4, number 1 God program is for Him to reconcile, to make one. Maging kaisa tayo ng Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos. Nawain ko natin. Yung number 1 na programa ng ating Panginoon ay maging kaisa niya na tayo lahat. Diba? To consolidate means to make one. Siguro ang makapagsasabi sa atin kung ano ang meaning ng consolidation sa ano yung ating bank teller. Meron tayong bank teller dito. Ano ba yung isang consolidation sa bangko? Sige. Okay. Ganun lang. Yun lang ang alam. Ganito po kasi ang consolidation. Kung meron kang 5 bill, di ba? Meron kang 5 bill. Bill mo sa kuryente, bill mo sa mawata. Sasabihin sa iyo ng teller, consolidate para hindi ka na mahirapan. Tama ba ako? Teller. Na i-consolidation mo na lang yan. Gawin mo na lang isa. Kaya pag nag-bayad ka, iisa naman. Diba? Yun ang consolidation. So, the number 1 program is for man to consult, to make one. To consolidate means to make one na isa na lang ang gagawin pagbabayad. Okay. The Bible says God was Christ reconciliating men back to himself. Yeah. Reconciliating men back to himself. He making men one again with himself. Kaya ang kabuuan plano ng Diyos is to make one with him again. Gusto ng Diyos na tayo maging kaisa niya na. Yun naman ang plano niya dito sa sanlibutan. Kasi iwa-iwalay tayo eh. Diba sa pamilya natin, yung nga sinasabi sa pamilya natin, ikaw, sa Diyos, yung linggo, pupunta ka sa church, yung isa sa pamilya mo, minsan hindi niya naisip na magsimbahan ka. Ngayon, yung pamilya mo na
hindi marunong magsimba, hindi siya nag-iisa sa atin doon. Samantalang ikaw, kaisa ka na. Yun po yung sinasabi na reconsolidating man back to himself. In making man once again with himself. At ang kabuuan ng plano ng Diyos is to make one with him again. Again. Kasi dahil tayo ay napag-iwan. Okay? Pansinin po natin ang sabi ng Biblia, aking pagsasamahin ang taong muli. Kaya tayo ngayon ay naging kaisang na Diyos. Kaisa na tayo. Na dati tayo hiwalay, kaya ang kanyang pardon na tayo'y manubalik sa kanya. Kung bakit ipinagkaroon niya. Kung bakit ipinagkaroon ang kanyang buktong na anak, that as many as believe on Him will be reconciliated to God. Kaya nga ang sangkatauhan ay kailangan lumaki. Kaya nga ang word ay kailangan lumaki sa ating Panginoon. Kaya kung meron pa kayong nakapagiging nyo, hindi lumaki. Sabi hindi balikan niya. Pakilala mo ang ating Panginoon. Hindi na niya kilala mo. Okay, sabi po sa 2 Corinthians. Okay, tama. Kung ikaw ay isa na, sabi nga pa pala dito, kung ikaw ay isa na ng mananampalataya kay Kristo, ako at ikaw ay na-reconcile back to God, ang tawag sa atin ay church. Yan. Kaya nga, kung tayo na, ito po, kung tayo na po ay isa ng mananampalataya. Mananampalataya. Tayo po dito. Lahat po tayo dito ay alam po, nananampalataya na ating Panginoon. Ang tawag po sa atin ngayon ay isa ng church. Yan. Ito po. Meron pong isang perfect na church. Kasi nung nakaraan, siguro yung sinabi ni Pastor Nick, wala po daw perfect na church. Hindi ko naman po yan, kasi yun ang pagkaka-interpret. Pero, sinasabi ko sa inyo, meron pong isang perfect na church. Sige, papakita ko po sa inyo kung saan natin makikita yung isang perfect na church. Sa Matthew 16, 13. Ito po yung perfect na church. 13. Hanggang 18 yan, ha? Matthew 16:13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? 14. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others say Jeremiah, or one of the prophets. Ang tinutukoy ko dito si Kristo, ating Panginoon. 15. But what about you? He asked, what do you say I am? Sabi niya. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. 17. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Judah, for this was not revealed to you by men, but my Father in heaven. Ito na po yung church. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build, ano ba yung i-build? I will build my church. Pansinin po natin yan. Sinabi ni Kristo,
I will build mine. Mine. Ito. Pag sinabi ko to, ito ay aking relo. Ibig sabihin, madaming relo. Di ba? Sa dami ng relo, pero ito ay akin. Madaming relo. Okay? Pero itong relo na to ay akin. Kaya ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, and I will build my church, and the gate of Hades will not overcome me. Alam niyo po yung Hades? Hindi po ibig sabihin na ang Hades ay impyerno na. There are three meaning of Hades. Isa yung kamatayan, isa yung paglalagakan ng kaluluwa, at yung isa yung talagang lake of fire. Pag sinabing lake of fire, that is Seoul. Yung ano. Basta meron, yung lake of fire may tawag sila. Yung sinasabi ko dito, and the gate of Hades will not overcome. Yung kamatayan, hindi niya ma-overcome kahit na maraming mapatay. Naroon pa rin ang church na itinayo ng ano. And the Hades, and the death, ang ibig lang kong sabihin niya, and the death will not overcome. Pinapaliwanag ko po yan, kasi tama yung sabi ni Pastor. Ibang church. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, merong perfect na church. Kasi ang ating Panginoon is perfect. Hindi siya pwedeng gumawa ng church na hindi perfect. Kaya meron pong perfect na church. At yun, ang church na yun, yun yung itinayo ng ating Panginoon. Sa kanya yun. Okay. Kaya, hindi, paliwanag ko lang po. Kaya po sa 2 Corinthians 5:80, 2 Corinthians, sabi ko niya dito, what is our appointment? Not counting men's sin against them, and he was committed to us the message of reconciliation. Yeah. Sa 5:18. That's why we are Christ ambassador. Yan. Dito po tayo tututok sa salitang ambassador. Kasi sinabi doon, ikaw ngayon ay Christ ambassador. Ano po ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon ni Paul? Paul na po kasi nagsasabi. Ano po ba ang ibig sabihin ni Paul? Nung sinasabing ikaw ay Christ ambassador. Okay. Christ ambassador is sent by the government of Christ ambassador. Christ po muna tayo Christ ambassador. Sent by the government of God to go into all the world until every human being na sila'y muling manumbalik bilang citizenship o mamamayan sa kaharian. Kaya ginamit po yung Christ ambassador. Ikaw po yun. Ikaw na mananampalataya. Sabi niya, pinili ka ng gobyerno ng Diyos para humayo sa buong mundo hanggang sa ang lahat ng mga nilalang niya na sila'y muling manumbalik bilang isang citizen o mamamayan sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tawag sa iyo ngayon ay ambassador. Yun po yung ibig sabihin. Kasi kung hindi nyo po naiintindihan yung ambassador, ano tinawag ako ng ambassador? Wala po. Hanggang sa sasabihin na lang natin ambassador. Ang ambassador po ang appointed, itinalaga ng isang politiko. Dito po sa ating
sa ating pong sa ating pong gobyerno, sa gobyerno naman. Ang ambassador po ay isang appointed na itinalaga ng isang political leader ng isang government and the president or the isang presidente ng isang bansa o isang hari to go into a foreign land and represent their country. Kunyari, si Enrique Manalo, si Enrique Manalo po, ay yung po yung chief of our foreign affairs. Ngayon, ang gagawin ni pinakahead ng ambassador, magdadala siya ng isang ambassador, kunyari, dun sa Malaysia. Ngayon, ang pangunahin niyang gagawin ay i-represent niya ang ating bansa sa bansa ng Malaysia. Kaya kung tayo ay Christ Ambassador, ang ating pong represent ay ang ating Panginoon. Kaya ang tawag ko sa atin is Christ Ambassador. Kaya nga, if you want to go to Canada, yan. This is Manu, nakapunta na yan sa Canada, pero wala pa akong experience. Soon to be sa Canada. Kaya pinag-aaralan ko rin. If you want to go to Canada, hindi ka pwedeng hindi na daraan ka lang sa ating gobyerno. Daraan ka sa embassy ng Canada. Tama po ba yung Mr. Manu? Kailangan dumaan ka doon. Nakuha nyo. Kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan dumaan ka sa embassy ng ating Panginoon. Hindi ka makakapunta sa Canada pag hindi ka daraan sa embassy ng Canada. Ganun din tayo. Ganun din tayo na mananampalataya. Kung gusto mo na yung anak o yung pamilya o na mapunta rin sa kaharian ng Diyos, kailangan dumaan din siya sa ating Panginoon. Sister Malu, hindi po siya kapapunta sa Canada hanggat hindi siya pupunta sa embassy ng Canada. Doon siya makikipag-communicate. Kaya nga, if you want to go to heaven, go to the embassy of Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, I am the way. Nakuha niya na po ba? Gusto mo pumunta sa langit? Ako lang yung daan. Ako lang yung magbibigay sa iyo ng perwisyo, permit para makapunta ka sa kalamitan. Now, eto na po. The problem po natin ngayon is everyone being a citizen of heaven. Ito po yung problema. Bakit marami ang hindi makarating sa ating Panginoon? Ito yung problema natin ngayon. Yung problema mo sa pamilya mo, yung isang anak mo, o yung isang pamilya mo, yung nanay mo. Hindi mo siya madala eh. Yun yung problema. The problem is every human being is a citizen of heaven. Lahat tayo kasi citizen ng kaharian. Citizen po lahat tayo. But there knows their immigration status. Noong una kasi, ito, baka hindi gusto kasi noong una po, kasi gusto kong maunawan, noong una, lahat ng nilalang ng Diyos ay citizen sa langit. Lahat sila. Ang naging problema, they lost their immigration status. Ito yung naging dahilan kung nasa ibang bansa ka, pag nawalan mo na yung immigration status and their visa was cancelled, nawawala na po yung kanilang pagkakas.
Okay, tingnan po natin sa Genesis 3. In Genesis 3, ito na nakalagay. All this is from God who reconciled us to Himself. Ay, wala na. Wala yan. Dito po kasi sa Genesis 3, buong chapter ng Genesis 3, dito po nagkaroon ng pagbagsak ng tao Gabo. Ang chapter Genesis 3, ang nagsimula na po dito na ang lakad ng tao ay kanya-kanya na. Kung yung pong babasahin ng buong chapter, nagkaroon na po ng disobedience. Nagkaroon na po sila ng disobedience sa atin. Kaya yung kanilang mga, kung pagkasama sa ating gobyerno, yung kanilang pong mga immigration status and their visa was not dahil sila po ay nag-disobedience. Kahit na sa ating gobyerno, pag nag-disobedience pa, ikakancel po nila yung iyong immigration status. Ikakancel din nila yung iyong visa. Kaya mawawala na yung pagiging pagkakancel. Okay? They need to go back to embassy. Kailangan nilang bumalik ulit sa embassy and meet the ambassador and receive their visa. They need to be reinstated as citizens. Ngayon, paano ang gagawin mo para ikaw ay manbalik ulit bilang isang citizen? Kailangan mo ulit pumunta sa embassy. Kailangan mo ulit pumunta sa ating Panginoon. At bibigyan ka ng karapatan ulit ng ating Panginoon Espiritu na maging isang citizen. Yun po yun. Kaya, yung ambassador, God sent the ambassador, Jesus Christ. Ang pinaka-head ng ambassador po natin, yung foreign state, foreign affairs, tama ba yun? Ang head ng foreign affairs natin, kung sa Philippines ay si Enrique Manalo, ang head naman ng ambassador sa langit ay ang ating Panginoong Jesus. Siya yung ang ating Panginoon. Sana naunawaan mo. To get the citizen back into the country, Jesus said, if you want to go to my country, you still need a visa from me. Wala akong exception. Kaya marami nang nagsabi, Lord, 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 kilala kita. Pero hanggang di ka lumalapit sa ating Panginoon, hindi na ahead ng ambassador natin. Sasabihin ng Lord, hindi kita namin sila. Okay? So, He sent His Son to be ambassador. Ang dinala dito ng ating Panginoon ay yung kanyang anak na to be head of the ambassador. Now, who is Jesus in technical term? Ito na po. Who is Jesus? Pag sinabi natin technical term, we use the term yung act ng ating government. Okay? Jesus is the chief of foreign affairs. He is the chief ambassador. The chief ambassador is the boss of all other ambassadors throughout the world. Ano po yung trabaho ng ating Panginoon? So, at ambassador. His job is to train the other ambassador and be responsible to care and make sure they got their needs. All things what you need. So Jesus is Heaven Secretary of God. So siya po yung pinaka-secretary for the Pag sinabi mong siya yung head, tayo naman po ngayon
ambassador din tayo. Kaya nung siya yung pinahan, siya yung pinakabos natin. So ang layunin din nun, ay nga yung sinasabi ko na sabihin kung ano yung ating value. Okay? In 2 Corinthians 5:18. Yeah, 2 Corinthians 5:18. All this is from God, not to who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Anong pinagkaloob sa atin ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, the ministry of reconciliation. Atong nakuha niyo po ba yan? Sa 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. 20, we are therefore, we are therefore, ano po yan? Christ ambassador. Kasi pag hindi nyo po naintindihan, hindi po natin pinag-usapan kanina, kaya ang pinaka-head of foreign affairs natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya naman po ngayon, we are Christ ambassador as though God were making His appeal to us, through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Then 21. God made Him who had seen no sin to be sin for us, so that in Him we may become the righteousness. So now, it's my job and your job to be ambassador in our Lord. Kaya ang boss natin ngayon, bilang tayo po ay ambassador, ang pinakabos natin, alam mo ba, hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Alam ko ngayon nyo lang po naririnig yung mga katuluan na yun. Kasi, yan po nang itinuturo sa church ay mga faithfulness, blessing. Pero pagdating po sa tayuan ng isang mananampalataya bilang isang ambassador, hindi po yan na ito. Pinagsikapan ko po ito at aralan. Kasi napakahalaga po ito sa atin. Pero mo sinasabi ng ating ikaw ay Christ ambassador. Tapos hindi mo alam, tapos hindi natin ginagampanan. Kaya po yung church natin, hindi lumalagaan, hindi lumalaki. Wala po kasi tayong inaaral dito. Anong lalagawa ko? Healing, blessing, miracle, praying. Sinabi ng Diyos, you are Christ ambassador. Hindi po ako nag-ano. Tingnan niyo po yung mga ibang church. Wala po silang ibang PRD. Di pinagtutuunan ng kantin kundi man si kaya magbigay ng mga iba yung magbigay ng isisayin po natin ang ating sarili. Ang ganito na lang po ba sa mga miracle? Ang ganito na lang ba na, don't worry. Yung mga araw na don't worry. Ang ganito na lang po ba tayo sa manampalataya? Ang number 1 na layunin ng Diyos is or ibigin ang sanlibutan. Yung mga nasa sanlibutan,
hikayatin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dapat, meron pong akong isang girl na naatinan. Bago magtapos yung girl, alam po, bukas, sabi niya, araw ng Lunes, Sabado, araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Linggo, at Sabado, sabi niya. Anin na araw yan, sabi niya. Baka hindi mo makaalanan ang iyong mga kapamilya. Yan, ipaalala ang Panginoon. Kung magsisimba daw sila, yun ang pinapaalala ng kanilang pastor. O, yung pamilya ninyo, bakit meron pa hindi nakakikilala sa Diyos? Kayo bilang ambasador, kayo magpakilala kayo dahil binigyan kayo ng Panginoong Jesucristo na may karapatan. May karapatan po tayo at tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po napaka-importante po itong pinag-aaralan natin. Kasi isa ito, para tayo lumabot at para rin lumabo yung pag-iibig mo lalo sa Diyos. Kasi kung hindi mo ginagawa yan, parang hindi ka, okay lang. Therefore, it's our job to be ambassador and our work is mission. And our job is to bring people to the embassy and to the ambassador and give them the privilege of getting their visa for heaven. Kaya nga ako at ikaw ay dapat nang simula ang magkayat ng tao at dalhin siya sa ating Panginoong Jesucristo. It's our job and responsibility dahil ang ating bansa o ang ating ipakita mo na napakaganda ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Nang bawat mamayan nito at tinirang at pag nahikayat mo na sila, magiging ambassador. Alam ko bakit alam ko pagdating sa darating ang panahon, lahat tayo mamihikayat sa paan ng mga kaluluwang tao. Kaya po ang tawag sa atin, tayo ang tawag sa atin, kung inyong tatanggapin, tayo po ay mobile embassy. Mobile embassy po tayo. Kasi kahit saan ka pumunta, pwede kong mamikaya. Mobile embassy po tayo. Pwede mo iligtas yung isang tao sa pamamagitan. Okay? Remember, our job is to reconcile our brother, our family, and who have been lost to come back and receive their visa in Jesus Christ. Ito na ngayon. Why does God love them? Tama-tama. Mahaba po ito eh. Kaya lang, mahalaman ako lang. Pwede, bakit mahal na Diyos ang tao? Second Corinthians 5:21, sabi niya Pulo, God made him po, dito po kasi sa Tagalog, para sa ating kapakanan. He made you had no sin to be sin for us. Sa Tagalog, gusto ko basahin sa Tagalog. Sa Ephesians, 2 Corinthians ba yan? 5:20. Gusto ko kasi basahin sa Tagalog kasi mas maganda sa Tagalog. Okay, 2 Corinthians 5:21. Sabi ko dito, sabi niya, para
sa ating, sa Tagalog ko para sa ating kapakanan. Para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Para sa ating kapakanan, sabi niya, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ganyan po ang pagmamahalan ng Diyos. So, number 1, bakit tayo mahal ng Diyos? Why does God love us? Nandiyan ba tayo? Number 1, why God love us? God is in love with Himself. Yeah. Kasi, bakit mahal ng Diyos ang tao? Dahil mamaya makikita mo ito. Bakit yan ang introduction ko? God is in love in Himself. God loved men because God loved Himself. Number 2. God loved men because God created men so He could see Himself. Okay, number 2. God created man so He could see Himself. Okay. Pag-aaralan ko natin. God loved man because God created man so He could see Himself all the time. God loved Himself so much, He wants to see Himself in every time He focuses on His people on earth. Gusto makita ng Diyos. Makita ng Kuya. Medyo, lang po yung umaano. Gusto makita ng Diyos ang kanyang sarili. Yeah. To see Himself. Na every time na pumupokus ka sa tao, sabi dito, nakikita niya ang kanyang sarili. Okay. He wants to see Himself, so God created you, so He could see Himself. When God looked on bird, animal, plant, hindi niya po nakikita, nung nilalang niya ang ibon, ang mga hayop, ang mga halaman, hindi niya nakikita yung kanyang sarili mo. Okay. Liwanag po. Pag tinignan ng Diyos yung ibon, hindi niya nakikita yung kanyang sarili mo. Pag nakita niya yung hayop, hindi niya rin nakikita yung kanyang sarili mo. Pag tinignan niya yung mga puno, na hindi niya nakikita yung kanyang sarili doon. Ang kanya lang nakikita yung gawa ng kanyang mga kamay. Lahat po yun, birds, animals, and plants, they are the handiwork of God. But when He looked, pag tumingin na siya sa tao, nakikita niya yung kanyang ibig. So, God created man for God to love him. Kaya nilalang tayo para mahalin niya. Ito po kasi ang nagiging problema. Ang binasa po kasi natin, yung Genesis 1:26. 1:26. Genesis 1:26. Okay. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. Tingnan niyo po and let them rule over the fish, the earth, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures who along the earth. Ito po kasi, pag sinasabi kasi natin yun na let us make man in our own image. Sinabi po kasi sa dito, lalamin natin ang tao at ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Ang pumapasok kasi sa ating isipan, yung larawan na picture. Yung kasi ang pumapasok sa ating picture. Hindi. Pag tinignan ko ikaw, na ako yung, pag sinabi kasi na larawan, pag tinignan niyo yung tao, siya yung nakikita niya.
ng tao, yung image. So bakit? Ang alam natin yung rebulto, image imahe. Hindi po yun. Yung kabuuan ng ating Panginoong Diyos ay nasa atin. Nasa atin. Kaya sa tuwing tinitingnan niya yung kanyang kriniin na kalarawan niya, ka-image niya, wala siyang ibang nakikita kundi yung kanyang sarili. Kaya mahal na mahal niya yung tao na yan. Wala na pong ibang dinagitan. Ang sinabi lang dyan ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating mais, ayon sa ating larawan. Kaya si brother, pag tinignan niya ng Diyos, ito yung ating larawan. Ito yung ating larawan. Ang larawan ko natutulog ngayon. Diba? Lahat tayo kalarawan ng Diyos. Kahit na gaano ka pa nga. Kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag mo sabihin yung asawa mo hindi niya mahal. Itong asawa mo ito kung anong ginagagawa. Mas mahal pa nga ng Diyos yun. Sabi niya, so God loves the world. Ako ay buwan. Kaya yung katayuan na yan, pag nakikita yan ng Diyos na malinis, sabi na yun, ay malinis sa katauhan ni Sister Madel na aking kalarawan, aking pangangin. Napakalinis niya. Buwan-buwan. Pero, kung nakikita ng Diyos, Sister Madel, maglumis. Yung larawan ko, binumisan ni Sister Madel. Ano ang reaction na ito? Natutuwa ko siya. Kaya tayo, huwag mo natin bumisan ng larawan na tuwa-tuwa. Ito lang po ang tulipa sa iyo. Ilitin natin na huwag madumisan yung ating sarili. Dahil ito, ako, dahil ko nakikita mo ng Diyos sa akin, tuwa-tuwa ng Diyos sa akin. Una-una nakaputi. Ay si Pastor Ed. Natutuwa ko. Ganun din sa inyo. Huwag lang po natin dumisan yung ating sarili. Okay? Kaya nga po sa 1 John 14:16, 19. 1 John 4:16. Dito po kasi, why does God love men? Hindi mo na kailangan pang gumawa ng mabuti para ikaw ay mananalig. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti para mahal na mahal pa tayo na nandoon. Kaya minsan, pero nagsasabi na, ay, pag ako na ay yung naging mabait na sa akin, mabait na ako, handa na akong marap sa ating Panginoon. Saka pa lang ako sasama sa iyo. Maraming nagsasabi ng gano'n. Sakala lang po, yung ako'y handa na. Diba? No. Ang totoo nga yan wala kang ginawang mabuti. Noong tayo ay nagkasala na, nabol na, inihanda na ng ating Panginoon yung kanyang sarili upang tayo ay mawala doon sa kasalanan na yun.
Meron ka nagkon ka na, pero ang ginawa ng Diyos, meron na siyang nakahanda. Kaya yung ibig ko sabihin ng Paul, yung nagkakaroon ng sanlibutan. Tapos, dahil nagkaroon ka sa sanlibutan, sasabihin mo, saka na lang pag ako ay naging kaya-kaya na sa harapan. Wala ka kung dapat gawin. Ang isa mo lang gawin, lumapit ka sa nanampalataya. Yun lang. Magkakaroon ka na ng visa para sa okay? So, nilalang ang tao, God's to love him. Nilalang tayo para mahalin tayo. Kasi, ito nga kung sinasabi ko, nakikita na yun ang larawan niya. Kaya, ang sinasabi mo, bakit Panginoon, pag ganito ang nangyayari sa akin, kung kailan ba naman ako na sa'yo? Alam niyo ba, ang sagot lang ng Panginoon, dahil mahal kita. Pero mo, sasagot dito, Panginoon ba? Ba't ito nangyayari sa akin? Sasabihin sa'yo ng Diyos, wala siyang ibang sagot. Dahil mahal kita. Bakit? It's my own prerogative na mangyari yan sa'yo dahil mahal kita. Ganun lang kasi Diyos ng Diyos eh. Kaya nangyari yan sa'yo, sabi sa'yo kita. That's it. Kaya sa tuwing nakikita mo ang iyong kapwa, ano man ang kalagayan niya, mahal ito. Mahal ito. Ang pangako ng Diyos sa tao ay pangako ng Diyos sa kanyang sarili. Sapagkat sapat siya sa kanyang salita. God will not himself pay. Kaya tayo ay victorious. God will not let you lose. Tayo ay victorious. He is not a loser. That is why God came from heaven on flesh, died on the cross, shed his blood, paid the price that God set upright himself for redemption. Alam niyo po yung he died on the cross, shed his blood, yun po yung plan para ma-redeem ang kasalanan. Okay? Ito po. Why God paid the price for us? Bakit? Ito po. Ito, malapit na po tayo. Last two pages na lang. Bakit? Bakit ang Diyos, siya pa yung nagbayad ng ating mga kasalanan? Hindi nyo po ba yan natatanong? Sa sarili ninyo, bakit ang Diyos, siya pa yung nag-set ng price para mabayaran yung ating mga kasalanan? Tatanong nyo ba yan sa inyong sarili? Bakit kailangan pa mismo ng Diyos? Kasi sabi dito, God came from heaven and put himself into flesh to pay the price. Ang tinatanong ko, ako yung nagkasala. Diba? Pero, ang nagbabayad ngayon, o ang tumutubos ngayon sa ating pagkakasala, ay ang ating Panginoon Isus. Yun po yung malaking katanungan na dapat natin sagutin. Na dapat ako yung napako sa ulo. Bakit ang ating Panginoon Isus? Naisip niyo po, naisip niyo na po ba? Bakit ang ating Panginoon Isus?
sapagkat hindi nyo binasa, tingnan po natin ang Genesis 2 verse 16. Ito po yung kasagutan. Gusto ko pong ipakita sa inyo. And the Lord God commanded the men. Din po yun, you are free to eat from any tree in the garden. Sabi niya. 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Sino po ang nagsabi niya? Pag kinain mo to, tiyak na mamamatay ka. Nakita niyo po ba yun? Sino ang nagsabi? Ang Diyos. Sabi niya, Adam. Sabi niya sa 17 at 16, inutos ng Panginoon kay Adam na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kawit sa halamanan. Sa 17, subalit mula sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti at may sama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyo, tiyak na mamamatay ka. Meron kasing binitawa ng Diyos na pag kumain ka mo, ay tiyak na mamamatay ka. So, anong nangyari? Nung kinain ni Adan, yung pinagbabawal na punong kahoy, ano mangyayari sila? Mamamatay sila. Kaya nagkaroon ng kamatayan tayo. At dahil doon, sinabi ng Diyos, parang kasi ang Diyos ay, pag sinabi ng Diyos, batas yun. Pag sinabi mo ang God is holy, ibig sabihin, may isang salita, hindi nagbabago. Holy. Yun po yung isa sa mga ibig sabihin ng holy. Kaya pag sinabi, pag meron kang, pag sinabi, ay, yan tao na yan ay may isang salita. Ibig sabihin, yung tao na yun, ay talagang meron siyang, ano ba yun? Pinangahawakan na siya ay may isang salita. Diba? Ganun ng Diyos kasi. Kung sinabi ng Diyos, kung pag kinain mo yan, tiyak na ikaw ay mamamatay. Eh, kinain. Namatay. Eh. Ngayon, bakit namatay ang tao? Ano ang dahilan? Sa inyong pagkaalam. Anong dahilan? Bakit namatay ang tao? Ba't namatay? Nagkaroon ng namatay. Kaya, ang killer na yun, ang killer ay ang ating disobedience. Kasi inutos ng Diyos, huwag mong kakainin. Eh, dinis-obey mo. So, ang killer, walang iba, kundi yung ating disobedience sa ating Panginoon. Kaya pag ikaw yung disobedience sa Lord, dinis-obey mo siya, kaya may kamatayan ka. Okay? Sabi niya, because of the disobedience, the day you eat, you will surely die. Now God is setting the standard for life and death. It's sinaset ng Lord ang life. If you obey, sabi ng Panginoon, ito na po yung kanyang standard. Kung if you obey me, you live. Diba? Kung susundin mo natin yung utos, mabubuhay ka. Sabi niya. If you disobey me, you die. Ganun lang kasimple yung itinuturo ng Diyos.
God is establishing the price. When men disobey, God death as inevitable. Hindi niya na kayang iwanan. But God loved himself so much. So he decided what he would pay the price. What he said. Anong dapat niya gawin? So that man wouldn't have to die. That's why we live our hands to Jesus for paying the price. Ngayon, nag-set ng standard ang Panginoon para sa ikalimutan. Ipinagkaloob niya yung kanyang buhay. Na tayo ang nag-udyok ng kaparusahan, na dapat tayo ang magduda, walang ginawang mali ang Diyos, ngunit siyang nagduda. Doon po yung talaga ito. God, ito na po, God did not die for man because God was sorry for man. God died for man because God loved himself. Yun po yung katotohanan. Mahal niya kasi, kaya niya ipinagkaloob yung kanyang bukod na anak dahil mahal ng Diyos yung kanyang. Kaya mahal na mahal ka ng Diyos. Jesus came to restore God's image. Yan po yung katotohanan to God, and He wanted God's image to be restored back to man. When man sins, the image of God, ang larawan ng Diyos ay nadumisan. Kaya sa tuwing tinitingnan ng Diyos ang tao, hindi niya nakikita ang kabuuan ng kanyang sarili, His perfect self. Kaya sabi ng Diyos, meron akong duming nakikita sa aking larawan. Ano ang kailangan ko? Kailangan ko ang dugo na inunubog sa biyaya at aking lilinisin nang sa gayon aking muling makikita ang aking sarili. So ito ba tinanggit ng Diyos? Ang kanyang sarili. Yun ang tinanggit mo. That is redemption all over. Kaya nga tinubos ng Diyos upang ibalik muli ang kanyang nadumisan na larawan na kalarawan ng Diyos. He revealed himself back to God. God was in Christ reconciliation. Pinagkakasundo tayo. The image of the world back to Himself. Gusto ng Diyos na maging maganda ka sa kanyang paningin dahil kung maganda ka sa kanyang paningin, ganun din ang pananaw niya sa kanya. Okay? Kaya nga ang Diyos ay nasasaktan kapag ikaw ay nagkakasala. Kapag ikaw ay sumusuway, siya ay nasasaktan. If you went away from the path of God o naliligat ng landas, ang Diyos ay nasasaktan. So, dito po ako magwawala. Okay, 11. Sobrang na pa talaga. Ngayon, ito po ang ipangako natin sa atin. Sabihin natin sa ating sarili. Ito ang gusto kong bitawan natin sa ating mga sarili. Gagawa ko ng mabuti nang sa ganon ang larawan ng Diyos ay maging mabuhay. Okay? Pwede po ba natin sabihin? Nasabi natin sa sarili. Gagawa ko ng mabuti nang sa ganon ang larawan ng Diyos ay maging mabuti. Ang lilinis ng ating Panginoong Jesucristo upang mapangbalik ang magandang ulit. Lilinis po yan ang ating Panginoon. Lilinis niya yung marunong larawan. At dahil doon, magbalik ang ulit. Tayo po natin manalangin. Sa Diyos ang makapagkaroon sa lahat. Nawa, Panginoon, sa aming po pinag-aralan,
ay makita namin ang kahalagahan ng aming mga kapwa. Lalo na po sa aming mga pamilya. Marami pa po sa aking pamilya na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kayo po ay ambassador ng Christ. Kayo po ay may karapatan, pinagkaloob ng karapatan ng ating Panginoon upang ang mga taong naliligaw ng langaw ay mapangbalik sa ating Panginoon. Nawa po lagi natin isipan na kaya po natin ipagbalik ang mga tao na nawawala sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking isinasamo sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Amen.